Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time po dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember sa tayong mga ka-bonfire. Maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na na-mention na natin yung ating mga cell members, yung mga disciples natin dito sa ating live. And syempre, kasama rin tayo sa mga nag-share ng ating live for tonight. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Your vows are covenant unbroken. You made it known through history. Your love will never be unfailing.
your goodness in the land of the living. I see your goodness right here, right now. You know the ending before the beginning. I know that you have worked all things out. I see your goodness in the land of the living. I see your goodness right here, right now. You know the ending before the beginning. I know that you have worked all things out. So tonight, let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na nanonood ng live for tonight na tayo po ay maging active sa ating comment section. So habang nakikinig tayo ng mensahe, make sure natin na active tayo nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary leader of CGS Paliparan, a leader of leaders, a life class teacher, and also a professional. Let's welcome Marisol Fortes. So, isang magandang gabi po ulit sa bawat isa. So, welcome po sa ating bonfire night ngayong gabi. So, bago po tayo mag-start, wini-welcome ko po lahat ng mga nanonood sa ating bonfire. Special mention to our pastor sa CGS Las Piñas, Gawaran, Tondo, and sa Gawaran po. Paliparan din po. Ganun din po sa mga pastors po natin, sa mga na-build po natin na mga churches, na bago pong churches sa CGS Philippines. Welcome po sa ating lahat. So, bago po tayo mag-start, tayo pong lahat ngayon ay manalangin. So, hingin po natin ang presensya and wisdom ng Lord sa oras na to. So, yes, Lord, Father God, we praise and glorify you, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ikaw yung magsalita sa akin, Panginoon. Holy Spirit, ikaw yung mag-speak through me, Panginoon. Sa gawin ma-share ko yung salita mo, Panginoon, ng naaayon sa nais mong ipaalam sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung kaba. Alisin mo, Lord, yung human wisdom. Alisin mo, Lord, yung mga hindrances sa aking isipan, Panginoon, para hindi ako makapag-share ng maayos, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na gabayan mo yung bawat mga manonood, dalhin mo yung presensya ng mga anak mo, even yung mga gusto naming i-reach out, Lord God. I pray na maging instrumento ang salita mong ito, Panginoon, Lord God, para patuloy silang lumapit, Panginoon, Lord God, sa inyo, Lord God. Kaya, Lord, sa inyo lamang po namin tinataas lahat ng papurit pa, salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan isang magandang gabi po ulit sa bawat isa. So, it's a privilege po na nandito po ako ulit para magsalita sa inyong harapan. And I really praise God, though hindi naman tayo deserve talaga na magsalita, but still, pinili pa rin ng Panginoon yung mga undeserved para magamit sa kanyang kingdom and for His glory. So ngayon po, meron po tayong bagong topic na pag-uusapan. I know that you are very familiar dito po sa character na ating pag-uusapan ngayong gabi. So ang ating pong verse na pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan natin siya sa Hebrews chapter 11 verses 24 to 26. So ang gagamitin po nating version is yung NASB version. So sa verse 24, sabi po dito, by faith
Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the temporary pleasures of sin. Verse 26, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Okay. So pag-uusapan po natin ngayon sa gabing ito na focusan natin is yung character ni Moses. So alam ko po lahat tayo ay familiar kay Moses, tama po ba? Ayan, so si Moses po, siya po ay isa sa mga anak ng mga Levites. That time po, inampon siya ng anak ng Pharaoh. Yan, kaya sinabi dito na he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. And si Moses po yung nagdala, naging way ni God para dalhin ang mga Israelites sa Promised Land. So ngayon pag-uusapan natin po is yung team natin na Faith's Choice, Choosing Christ. So meron po kasi dito sa verse natin, sa verse 24 na pagpupukusan natin, which is very important na malaman natin kung bakit nagawa ni Moises na magkaroon ng gantong klaseng choices sa kanyang buhay. Though it's really hard for him kasi nasa convenient place na siya eh. Kumbaga, naging anak na siya ng Pharaoh's daughter. Kung titignan mo, ang Pharaoh before is consider natin na mga king. Mayroon silang highest position. So, nai-imagine ba natin yung privilege na meron si Moses that time? But in this verse, makikita natin na meron siyang ginawang choice. Meron siyang decision na ginawa na napakahirap kung tayo ay nasa posisyon po niya. So, sabi po dito sa verse 24, by faith. Diba? By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So pag focusan po natin dito, kaya ang pinamagatan po natin siya is faith's choice kasi hindi magagawa ni Moises na gawin yung decision na to sa kanyang buhay na napakahirap, 'di ba? Without his faith with Christ, no? So nagagawa natin na piliin yung mas mainam, though it's not convenient for us because of our faith sa ating Panginoong Hesukristo. So ano po yung ating question? How can faith direct our decisions when we choose to follow Christ? So paano ba tayo natutulungan ng ating pananampalataya, di ba? Para ma-direct yung mga decisions natin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, number 1 po, sabi po is, by faith, we will be able to, number 1, forsake worldly privilege to pursue our divine purpose. So, matatagpuan po siya sa verse 24. Sabi po sa verse 24, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So, di ba, nung bata po si Moses, nakita siya ng Pharaoh's daughter sa ilog, di ba? Tapos, pinaalagaan siya sa tunay niyang ina. And then, paglaki niya, kinuha po siya at inampon talaga siya. So, by that time, nung lumaki na si Moses, pumunta siya doon sa lugar ng mga Israelites at nakita niya yung kalagayan ng mga taong o mga kababayan niya. 'Di ba? So kung titignan po natin doon, si Moises, 'di ba? He is a privileged person, mako-consider natin. Kasi ano ba yung Israelites that time? Mga alipin ng mga Egyptians, alipin ni Pharaoh. So, dahil si Pharaoh ay threatened sa mga Israelites, ang ginawa, pinapatay ang mga o pinatapon sa ilog ang mga kabataang lalaki. So, privilege si Moses kasi during that time, hindi siya napabilang sa mga bata na naipapatay. Privilege siya, bukod pa doon, naging, ampon siya ng Pharaoh's daughter. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, 'di ba? Nagawa ni Moses na forsake, no? Nireject niya
'di ba? Hindi niya pinansin, hindi niya ininda yung privilege na meron siya as daughter, as son of daughters Pharaoh, 'di ba? Hindi niya nakita, hindi niya pinahalagahan yung power and fame na meron siya that time para magawa niya yung divine purpose niya. So, 'di ba? So hindi niya nakita na okay na ako dito, masaya na ako dito, anak na ako ng Pharaoh's daughter, na-enjoy ko lahat ng benefits ng pagiging isang prinsipe, 'di ba? Sino ba naman yung pupunta pa dun sa lugar ng mga Israelites para lang tignan yung kalagayan nila, 'di ba? At ano ba yung nangyari po doon? Nakita niya yung kalagayan, tapos may isa doon na Egyptians na pinagmamalupitan yung kababae niya at pinatay niya. So that time, pwede naman siyang manahimik. Pwede naman niyang indahin na lang, wag nang pakialaman na lang, pero hindi niya matiis kasi hindi niya vina-value yung power na meron siya kasi alam niya that he has a divine purpose at meron siyang kailangang gawin. So sa atin din po ba? 'Di ba? Minsan ang hirap sa atin i-give up yung mga professions na meron tayo sa calling natin. 'Di ba? For example na lang ang ating mga pastors. Hindi niyo ba alam na yung mga pastors natin na yan, hindi lang sila basta tao lang. They have their own professions. Meron dyan architect, meron dyan engineer, meron dyan mga manager, 'di ba? Meron dyan mga accountant, 'di ba? Mga CPA, 'di ba? Pero mas pinili nila na i-disregard yung rank na meron sila, i-disregard yung title na meron sila for their calling, no? Baka naman tayo, naging manager lang tayo sa company, pero pinabayaan na natin yung calling natin sa Panginoon. So, this time, no, kaya nating gawin by faith, no? By faith, kaya nating i-disregard, no, yung power, yung fame, 'di ba? Yung rank, yung privilege that we have para lang magawa natin yung vision. Para lang magawa natin yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Pero kadalasan, aminin man natin o hindi, kapag nakaranas na tayo ng power, kapag nakaranas na tayo ng fame, ang hirap ng ibaba yung sarili natin. Ang hirap ng maging bond servant like Jesus, no? Gusto natin, kapag mataas na yung level natin, yung rank natin dito sa mundo, gusto natin, tayo na yung pinaglilingkuran. No? It's really hard for us na ibaba yung mga sarili natin para maglingkod sa mga tao. Pero ito yung magagawa ng faith, pananampalataya sa atin eh. By faith, no, kaya mong i-forsake yung worldly privilege para i-pursue mo yung purpose mo, no? Baka naman po yung iba, no, na-promote lang, nabigyan lang ng opportunity pumunta ng abroad. Then, ang calling, pinabayaan na. So, ang real power for me is yung kaya mong i-disregard yung earthly power and earthly rank mo for your calling. 'Di ba? So, ayun po yung nagagawa ng faith sa atin. Kaya marami sa atin dito na kahit na ganito yung ranggo nila sa isang company, kahit na sila ay architect na, 'di ba? Hindi nila pinapabayaan yung calling nila. Ginagawa pa rin nila yung calling nila. So hindi po masama na mag-excel tayo dito sa mundo. Hindi masama na tumaas yung level natin dito sa mundo. Nagiging masama lang 'yon kapag nakakalimutan na natin that we have a calling. Pero kung yung dream mo na yan, ina-align mo sa dream ng God, no? Halimbawa, architect ka, pero hindi mo pinapabayaan yung dream ng God for you, no? Ina-allow mo yung firm mo sa architect, di ba? May firm yung mga architect. Ina-allow mo yung mga tao mo na mabilong sa kingdom of God, no? Ina-align mo pa rin yun sa dream ng God for you. Hindi siya nagiging hindrance sa atin. So, mahirap lang yon kapag ang ganda na ng position mo, pero yung calling mo, di mo na ginagawa. Ayaw mo na mag-serve. Ayaw mo na pumunta ng church. Nagka-business ka ng ganito, hindi ka na magsisimba kasi affected yung business mo. Magpapaalam kay pastor, Pas, hindi po muna ako a-attend. Kasi may wedding event. No? So, mas inuna natin yung business na meron tayo over God. So, hindi po ganun dapat. Lagi nating iisipin na by faith, no,
'Di ba? Mahirap. Actually, totoo, mahirap. Mahirap yon pag sa mga ordinaryong tao lang. Kasi syempre, privilege yun eh. Sinong ayaw ng privilege dito? Di ba lahat tayo gusto ng privilege? Gusto natin nakakaangat tayo palagi. Pero kung yung privilege na yan, yung magdudulot sa'yo para kalimutan yung calling mo, kalimutan yung pagsaserve mo, kalimutan yung mga taong pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, isang malaking question mark po yun. So this time, by faith, 'di ba? By faith, 'di ba? We forsake worldly privilege. Hindi mo na vina-value yung title, no? We are not after the title, we are not after the position, no? Ang gusto lang natin is yung ma-please si Lord, no? Magawa natin yung purpose natin sa mundo, no? Magawa natin yung vision. Magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. 'Di ba? So yun ang pinagpalit ni Moses, 'di ba? From privilege, power, and fame. Ang pinagpalit niya sufferings and afflictions. 'Di ba? Ano nangyari kay Moises after niyang i-disregard yung privilege na yun, 'di ba? Nag-suffer siya kasama ng mga Israelites. Nag-suffer siya sa paglilid sa mga Israelites, pero hindi niya yun ininda because of his faith. Okay. So yun. Are we willing to give up personal gain for the sake of aligning with God's plan? Kayo ba? Sa atin po ba? Willing ba natin i-give up, no? Yung personal gain natin dito sa mundo. For example, may offer sa'yo, punta ka ng ibang bansa, tapos mapapalayo ka sa ministry mo. Kaya mo bang i-give up yung offer na yon para lang magawa mo yung plan ng Lord sa buhay mo? So, it's a big question for us. Kaya ba natin? Diba, ang hirap, no? Kasi pag magandang offer yan, kikita ka, ang hirap tanggihan yan. Pero kung alam mo na ito yung maglalayo sa'yo sa calling mo, by faith, kaya mo siyang hindian. Kaya mo siyang i-regret by faith. Okay? So, according po sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, Tagalog version po, sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. And kung talagang ang treasure natin is si God, ang pag-serve sa Lord, di ba? Andun yung puso natin. Nandoon tayo nakikita. No, wag nating hayaan yung mga sarili natin na masilaw sa temporary fame, temporary power. Lahat yan mawawala. Pagdating mo sa langit, 'di ba? Hindi ka naman tatanungin doon okay, engineer, ano bang title mo sa lupa? Engineer, architect, ba accountant, manager, hindi ka tatanungin doon. Kasi hindi naman mahalaga sa Lord yung title and rank mo. Ang mahalaga sa Panginoon, ginawa mo ba yung calling mo? Pinanindigan mo ba yung calling mo kahit maraming ino-offer sa'yo yung mundo? After all, lahat ng title na meron tayo ngayon, lahat ng vina-value natin ngayon, di ba? It's just temporary. Mawawala yan lahat. Mabubulok yan lahat. So isipin mo, pinahalagahan mo yan buong buhay mo, tapos sa pagkamatay mo, hindi mo rin siya mapapakinabangan. So wala siyang halaga. So pag-ipunan natin higit sa lahat, yung mga bagay sa langit, no? Yung spiritual life natin, mag-impok tayo sa spiritual life natin, mag-impok tayo, mag-invest tayo sa tao. Ayun yung mahalaga sa Panginoon. And then number 2 po, how can faith direct our decisions when we choose to follow Christ? By faith, we will be able to, number 2, embrace hardships rather than indulging in sinful pleasure. Nasa verse 25 po ito. Sabi sa verse 25, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the temporary pleasures of sin. Si Moses po, mas pinili niya na sumama sa mga Israelita. Diba? That time, ang mga Israelita, ano ba yung picture nila? Sila yung mga dinidespise. Sila yung mga minamaliit. Sila yung mga kinakawawa ng mga Egyptian. Sila yung mga pinagtatrabaho ng doble, triple. Diba? Sila yung pinahihirapan. Diba? That time. Imagine, ang ganda ng position ni Moises.
Ang ganda, sobrang ganda. Okay, apo ako ng Pharaoh. 'Di ba? Pinaglilingkuran ako. Sabihin ko lang sa alagad ko, kunin tong ibibigay niya sa akin. Pero si Moises, by faith, pakiulit nga po, by faith, embrace hardships rather than indulging in sinful pleasure. So ano pa yung sasabi nating pleasure? Ito yung mga physical delights, yung mga gusto ng katawan natin, yung mga gusto ng mata natin, yung gusto ng puso natin. 'Di ba? Minsan, kapag tumibok na ang puso, 'di ba, nahihirapan ng mag-endure ng hardship for God's glory. Ay, ibang usapan po kapag puso, 'di ba? Walang pakialamanan pag puso, 'di ba? Dinedelate yun ng heart mo eh. 'Di ba? Kaya marami sa atin na once nagkamali o once tumibok ang puso, di mo sure kung tamang tao yan. 'Di ba? Pag tumibok ang puso, lalo pag wala kay Lord, sira. 'Di ba? Wala na. Ayaw na mag-suffer for Christ. Pero dati, nagagawang pumunta sa mga disciples, nagagawang i-follow up yung mga disciples, nagagawang lakarin yung mula bahay hanggang church, makarating lang sa simbahan at makapagsimba. Nagagawang umabsent sa school, umabsent sa trabaho para lang maka-attend ng gawain at mga events sa church. Pero nung tumibok na yung puso, wala na. Ekis na, 'di ba? Ayaw na mag-suffer kasi masaya na. 'Di ba? Nasa-satisfy na yung yung physical needs, nasa-satisfy na yung niya, yung sarili niya. Masaya na siya, 'di ba? Doon po tayo madalas bumabagsak, no? Madalas bumabagsak tayo kasi mas madali naman talaga piliin yung convenience kesa sa hardship. 'Di ba madali? Yan, marami sa atin dito, convenient ang gusto, ayaw ng paghihirap. Kapag usapang madali, ayun yung gusto natin. Pag usapang mahirap, maraming umaayaw. Okay? So kahit nga minsan sa daanan lang 'di ba? Bawal tumawid, nakamamatay. Pero dahil malapit 'yun sa pupuntahan mo, convenient sa iyo Kahit nakamamatay 'yan, sige tawid lang, 'di ba? So, malayo yung pupuntahan mo kapag kayong tamang daan pupuntahan mo Pero convenient sa iyo. 'Di ba? Convenient pero mali. 'Di ba? Convenient pero hindi mo sure 'yon kung mapapabuti ka or mapapasama. 'Di ba? We always choose convenience over hardship kasi madali Ayaw natin na naghihirap. Pero si Moses po, napaka magandang lesson na natutunan natin kay Moises is yung hindi niya ininda yung hirap. Ano kung mahirapan ako? 'Di ba? Nakita niya yung mga Israelita pinahihirapan ng mga Egyptians. Hindi niya maatim yun, no? Sabi doon, hindi niya maatim 'Di ba? Sabi doon sa may verse 25, choosing rather to endure ill treatment with the people of God. No, hindi lang yung pang sariling hardship na nararanasan. So, hardship kasama yung mga people of God, no? Mas pinili niya na maghirap kasama yung mga kapwa niya disciples, kasama yung mga kapwa niya leaders. Yung iba, gusto ng hayahay. Ay, bala kayo dyan. Win soul? Sige, kayo na lang. Di ba? Making disciples? Hindi, dito lang ako sa tabi. Di ba? We don't want to endure hardship with the people of God. Gusto natin lagi yung pabor sa atin. Gusto lagi natin tayo ina-entertain. Gusto lagi natin na sarili natin yung masusunod. Ayaw nating mahirapan. Pero by faith, no? Kaya nating i-embrace yung hardship ng discipleship. Kaya nating i-embrace yung sufferings na pinagdadaanan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. 'Di ba? Hindi natin pipiliin yung mga sinful pleasure. 'Di ba? Ano ba yung mga sinful pleasure na tinutukoy dito? Pagkabataan, 'di ba, mas masarap gumala. Kaso, syempre pag sa church, punta lang sa church, tapos uwi ng bahay. 'Di ba? Mas masarap gumala, mas masarap uminom ng alak, mas masarap mag-bar, mas masarap magbisyo. Kaya ayaw na mag-endure ng hardship sa nakasama yung mga kapwa disciples kasi ine-enjoy na yung sin. Kapag ine-enjoy mo na yung sin sa buhay mo,
Hindi mo na nakikita na, ay, may ginagawa pala sila sa service kay Lord. Ay, kailangan pala mag-participate ako, di ba? Hindi. Ang mahalaga na lang sa mga taong pinahalagahan yung sinful pleasure is yung mag-enjoy, sumaya, 'di ba? Masatisfy, 'di ba? So, as a disciple, dapat hindi na po natin 'to tinataglay. No, hindi tayo makakapag-serve sa two masters natin. Hindi pwedeng nag-serve tayo kay Lord every Sunday, pero kapag weekdays, nagbabar ka, nagiinom ka, 'di ba? Ano pa? Nagsusugal, 'di ba? Yung sinful nature natin 'di ba? Hindi dapat ganoon. Kasi parang nonsense yung ginagawa natin pagse-serve sa Lord. Nagiging hypocrite na lang yung ginagawa natin sa Panginoon para lang masabi that we are a disciple, that we are a servant of God. Pero paglabas, nakikita ka ng mga kapwa mo, ng mga unbeliever, ay same lang pala kami nito, Christian daw siya. So 'di ba? Mali po 'yun. So as a disciple, by faith, no, kaya nating mas piliin na maghirap, 'di ba? Kasama yung mga taong naglilingkod sa Panginoon. No, nakikiisa ka, hindi ka lang nakatunganga. Nakikiisa ka, hindi ka lang yung basta na lang nandiyan nanonood ka lang. So kapag nakikita mo nag-win yung iba, dapat all out ka din, kasama ka din. No, hindi yung puro enjoyment na lang yung gusto nating gawin. Okay? So true fulfillment and purpose often come through shared sufferings and sacrifice. Magiging fulfilled lang daw yung buhay natin and yung purpose na ginagawa natin, no? Through shared sufferings and sacrifice. So wag naman nating hayaan si pastor siya na lang lagi yung gumagalaw. Wag naman nating hayaan yung leader natin, sila na lang yung lagi yung gumagalaw. No, kailangan maging part din tayo. May gawin din tayo. Mag-suffer din tayo for the kingdom of God. So, okay? So sabi po sa may 2 Corinthians chapter 4 verses 17 to 18, sabi dito po, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Tingnan, kung makikita natin dito, di ba? Lahat ng mga sufferings na nararanasan natin sa pagsaserve natin sa Panginoon, di ba? Lahat ng yan ay panandalian lang. No, matatapos din yan. Sabi daw dyan, magbubunga yan ng kagalakan. Diba? In due time, in proper time, kapag nag-endure ka at in-embrace mo yung sufferings na yan, diba? Magbubunga yan ng kagalakan na walang hanggan. Kaya wag natin pagtuunan yung mga bagay na pansamantala lang. Pansamantalang kasiyahan, pansamantalang enjoyment, pansamantalang makakapag-satisfy sa'yo. Mas i-focus mo yung isipan mo, yung sarili mo, kahit nakakapagod, diba? Kahit na ang daming ginagawa sa church, ang daming activities, ang daming events, diba? Mas piliin mo pa rin gawin kung ano yung nararapat para sa Panginoon over sa mga makamundong kasalanan na ginagawa natin. And magagawa natin po yon ulit by faith. Pakiulit po, by faith, yan, we will be able to embrace hardships rather than indulging in sinful pleasure. So by faith, kaya po nating i-endure yung hardships natin at mas pipiliin nating maghirap kesa naman masaya pero panandalian lang yan. Okay? So next po, by faith, we will be able to value Christ's reproach more than earthly riches. So verse 26, sabi po dito, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, he was looking to the reward. So nakita niyo yun? Si Moises, mayaman na siya kung titignan eh. 'Di ba? Kung titignan natin yung buhay ni Moises, wala na siyang ibang hahanapin pa. No, sa kanya na yung privilege, yung fame, yung power, 'di ba lahat well provided na ng daughters Pharaoh nung umampon sa kanya. Pero siya, mas pinili niya na maghirap para kay Kristo, 'di ba? Maghirap para kay Kristo kaysa ma-enjoy niya yung treasures ng
Egypt, no? 'Di ba? Mas yung money, yung wealth, yung richness, hindi na natin 'yan vina-value. 'Di ba? Hindi na natin pinapahalagahan yung pera more than God, 'di ba? Madalas kasi ganito, pag umalwal na yung buhay, naging maganda na yung buhay, 'di ba? Nakakalimutan na natin na meron tayong Panginoon na pinaglilingkuran. Nakakalimutan na natin na kailangan ko palang mag-serve sa Panginoon, 'di ba? Sa buong buhay ko. Kaso may pera na, no? May kayamanan na. Kaya ang nangyari sa mga disciple na yumaman, nagkatrabaho, pinabayaan na ang paglilingkod. Kaya sa atin ito matitest po tayo dito. Sa mga kabataan, marami pong nag-fail dito. Mga nag-aaral, okay, faithful pa kay Lord. Pero once tinest ka ng Lord, binigyan ka ng blessing, binigyan ka ng trabaho, sino pa kaya uunahin mo? Si God o yung trabaho mo? Marami ang nawala kasi mas inuna nila yung kayamanan, inuna nila yung pera, 'di ba? Kesa sa Panginoon, 'di ba? Nakalimutan na natin na ano ba yung pinaglalaban natin? Bakit ba natin ginagawa tong pagse-serve natin, 'di ba? Para sa Panginoon. Nakalimutan na natin na merong Jesus Christ sa buhay natin na nag-suffer for our sake, no? Nakalimutan na natin the very reason why we are serving God. 'Di ba? Minsan pera lang pala katapat mo Oferan ka lang ng pera. Pera o pananampalataya mo? Siyempre pera. Maraming ganyan Pera o si Kristo? Sabi nila si Kristo, pero pag binigyan ng blessing yan, malalaman mo yan kung saan talaga ang puso niyan. Pero by faith, mas mapapahalagahan natin, 'di ba? Yung paghihirap na ginawa ng Panginoon. Mas pipiliin natin na mag-serve sa Panginoon, gawin kung ano ba yung ginagawa niya, 'di ba? Kahit na ang dami nating nararanasang persecution, 'di ba? Sa company, may mga tao na nanloloko sa atin. Ay, Christian ka pala, 'di ba? Minsan may mga tao na magkasabi sa'yo ng gantong bagay, banal-banalan, 'di ba? Pero hindi mo 'yun iniinda, no? Kasi mahalaga sa'yo pa rin yung paglilingkod mo sa Panginoon. So ayun po 'yun. Mas okay sa atin na i-persecute ng mga tao, mas okay sa atin na makihati sa paghihirap ng Panginoon, no? Kasi pag nag-serve ka po sa Lord, hindi lahat tatanggapin ka Lalo yung mga unang panahon. No, ngayon medyo nagiging open na ang Christianity. Nagiging open na yung about kay God. Pero before, kung makikita natin yung mga sufferings, persecutions na nararanasan ng mga naglilingkod sa Lord, sobrang hirap ng pinagdaanan nila. Pero tayo dapat, no, we are willing to embrace persecution, no, disapproval from people, 'di ba? Kesa naman i-enjoy natin yung kayamanan sa mundo. Okay? So sabi po sa Philippians chapter 3, verse 8, Tagalog version po. Sabi po dito ay, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinilagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So kung titingnan natin, 'di ba? So dapat ganun din, no? All the riches in this world, no? Hindi natin yung pinapahalagahan kasi alam natin nga na ito ay temporary lang. Mas pinapahalagahan natin yung pananampalataya, yung paglilingkod natin sa Panginoon. So kung yung mga nawala sa Lord, yumaman, 'di ba? Minsan naiinggit tayo. Bakit sila umasenso yung buhay? Bakit sila nakasakay ng barko? Bakit sila nagkaroon ng bahay? Bakit sila nagkaroon ng kotse? Bakit ako nag-serve naman ako sa Lord? Bakit ganun? 'Di ba? Minsan nakala natin yung earthly riches, 'di ba, is mako-consider na natin na blessing. Kaya akala natin, ay, okay din pala umalis kay Lord kasi nagkakabahay teka lang. Parang okay umalis sa Lord kasi nagkakakotse, nagkaka-business, 'di ba? Minsan naiinggit tayo doon Minsan nadideceive tayo sa ganong idea. Pero we are not after the riches of this world. Hindi natin vina-value yun kasi
Kung meron silang kotse, o pag binahayan, meron pa ba? Diba, sira na motor niyan, hindi niya napapakinabangan yan. Pero yung faith mo, bumagyo, umulan, lumindol, andyan pa rin yan. Diba? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, yung mga bagay na vina-value ng mga tao ngayon, yung mga bagay na feeling natin, blessing sa kanila, diba? Pero tinalikuran nila si Lord, I don't think blessing na maituturing yun. Deception po ng kaaway yun. So wag natin iisipin na blessing, ay blessing pala, wait lang, alis kaya ako kay Lord. Di ba? Blessing pala yun na umalis kay Lord, dumadami yung kayamanan, sumasaya ang pamilya. Pero ang real treasure natin ay wala dito sa mundo. No, ang real treasure natin is having Christ in our lives. 'Di ba? Ayun ay enough na for us, no? Kung yumaman man tayo dito sa mundo, habang nagse-serve ka sa Lord, ayun yung totoong blessing. Pero kung yumaman ka tapos iniwan mo si Lord, deception ng kaaway 'yun. Malaki pong pagkakaiba 'yun. Pag yung rich, yung kayamanan na galing sa Lord, pangmatagalan 'yan. At yung kayamanan na yan, gagamitin yan ng Lord for His glory. Hindi lang para sa sarili mo. 'Di ba? Sila yumaman, ginamit sa pamilya, 'di ba? Pambili ng ganto, pambili ng ganyan para sa pamilya. Hindi sila naglaan sa Lord. Pero ikaw yumaman ka sa pagiging faithful mo kay Lord. Ayan yung totoong blessing nating maituturing. So yun nga po, no? By faith, ulitin natin, by faith, we will be able to value Christ's reproach more than earthly riches. So wag na natin kainggitan yung kayamanan na meron sila. Si Lord, siya ang provider natin. Sa Kanya lahat ng bagay. So kung magkaroon man sila nun, hindi imposibleng magkaroon din tayo nun. Basta make sure na kapag dumating sa atin yun, gagamitin natin yun for God. Hindi natin yun magiging dahilan para lumayo sa Panginoon. Baka naman kaya hindi tayo binibless ng Lord kasi nga hindi pa natin kayang i-manage yung blessing na yun. So yun lang po yung ating lesson for tonight. Faith's choice. So, magagawa lang po natin yung choices na to sa ating buhay. No? Magagawa lang natin yung decision na to sa ating buhay na piliin ang Diyos, no? By faith. O, tingnan po natin na. Number 1, by faith, we will be able to forsake worldly privilege to pursue our divine purpose. So, kung may privilege na dumating sa'yo, pero hindi siya align sa will and plan of God, kaya mo siyang i-reject, i-refuse para gawin yung divine purpose mo. Number 2, by faith, again, we will be able to embrace hardships rather than indulging in sinful pleasure. No? Hindi mo na pinapahalagahan yung physical delights, yung mga gusto mong gawin, yung gustong-gusto mong tao, pero hindi naman yan kay Lord. Yung gustong-gusto mong career, pero nagiging hadlang naman yan sa'yo, di ba? Mas pinipili nating i-embrace yung hardship ng pagsiserve sa Panginoon kasama ng mga taong pinili niya, di ba? Kesa mag-enjoy, di ba? Naati mo ba yun? Sila naghihirap, ikaw nagsasaya, di ba? Nakita niyo ba yung heart ni Moses? Nung nakita niya yung kalagayan ng mga Israelites, hindi siya napakali. Siya yung nag-decide, umalis doon sa posisyon nila sa lungga sa Pharaoh. Umalis siya doon eh. Mas pinili niya yung mga Israelites, yung mga kababayan niya kasi nakita niya naghihirap sila at dapat ganun din po tayo. Makikita natin dapat yung kalagayan ng mga taong kasama nating naglilingkod and at the same time, nakikita natin yung kalagayan ng mga taong inaabot din natin sa Panginoon. Kesa mag-enjoy ka, masaya ka, pero sila napabayaan mo naman. And then number 3, by faith, we will be able to value Christ's reproach more than earthly riches. So yung mga earthly riches ay ang kayamanan na it's just temporal. Mawawala yan. Mauubos, 'di ba? Masisira yan. Pero dapat ang mas binavalue natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Do we value our connection with Him above all material possessions and achievements? And ito po yung malaking question sa atin. Diba? Mas pahalagahan natin yung connection natin sa Panginoon, diba? Over material possessions and achievements in our lives. So yun po. And nakita natin to, diba? By faith, no? Nagawa yun ni Moises by faith kasi he is looking forward for the reward. No? Nagagawa natin by faith
napiliin si God over mga material possessions kasi naniniwala tayo sa bandang huli, sa verse 26, sabi doon, for He was looking to the reward. 'Di ba? By faith, kaya nating piliin si God. Kasi we know that in due time, in proper time, merong reward ang Lord sa atin. Meron siyang inihanda sa ating reward. If by faith, piliin natin si God over sa mga bagay na makakapagpasaya sa atin. So yun lang po, ang ating conclusion po is, faith in Christ directs us to prioritize spiritual growth over worldly success. So, ulitin ko po, yung pananampalataya natin, ito yung tumutulong sa atin para i-priority natin yung spiritual growth natin kesa sa mga worldly success. No? By choosing divine purpose over privilege, embracing hardship, and valuing Christ's reproach more than earthly wealth, we align our lives in His teachings and purpose, leading to a more fulfilling and purposeful existence. So magiging fulfilling lang at purposeful ang buhay natin, kapag ina-align natin yung ating mga buhay sa plan and will ng Panginoon. And that is by faith. So ito po yung tutulong sa atin kahit mahirap, 'di ba? Kaya nating piliin lagi ang Panginoon kahit mahirap by faith. And because we are looking for our reward. So yun lang po yung ating topic ngayong gabi. And hopefully lahat po tayo dito ay natuto. And paki-comment nga po dyan sa ating comment section, I will choose Christ. Yan, paki-comment nga po, I will choose Christ. So this time, ito yung gawin nating commitment sa Lord. Lord, pipiliin kita araw-araw. Ikaw lang, Lord. Diba? So yun lang po, and tayo pong lahat ay manalangin sa oras na to. So kahit po tayo ay nasa ating mga kani-kanilang bahay, damhin po natin yung presensya ng Panginoon. Ipikit po natin ang ating mga mata at muli tayo makipag-ugnayan sa Panginoon. Yes, Lord. Father God, nagpapasalamat po kami at muli ka namin itinataas, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God, na ibinahagi mo sa amin ngayong gabi, Panginoon. We know, Lord, na hindi namin kayang piliin ang maglingkod sa inyo, ang gawin yung pinapagawa mo, Panginoon, kung hindi dahil sa aming pananampalataya. By faith, Lord, kaya po namin piliin ka over material things, over material possessions, over sinful pleasures, Lord God. By faith, Lord, kaya namin itong piliin, Lord God. And we are looking for the reward na pinrepare mo sa amin, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy mo po kaming i-guide sa aming journey. Maraming temptations, maraming offer ang mundo, but Lord, ikaw pa rin ang aming pipiliin araw-araw sa aming mga buhay. Ikaw lamang po ang tinataas namin sa oras na to, Panginoon. Sa inyo lamang po ang kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, thank you po and God bless po sa lahat. It's not easy to know for certain, but you know me more than I know myself. So I believe it, although I can see it. I know that your plan is always for my best. Help me see, only see in me. Help me understand and believe your plan is all I need. I give you my dreams, I give you my desires. Take control of my life,
know for certain, but you know me more than I know myself. So I believe it, although I can't see it. I know that your plan is always for my best. Help me see, oh, you see me. Help me understand and believe your plan is all I need. I'll give you my dreams, I'll give you my desires. Take control of my life, Lord. You plan alone for more than mine. I'll give you my plans, I'll give you my decisions. Take control of my life, Lord. You plan alone for more than mine. It's all in your hands, Lord. So let your will be done. Shine my way and came undone. You ways are everything I want. It's all in your hands, Lord. So let your will be done. Down the way and came undone. Your ways are everything I want. Lord, Lord. I give you my dreams, I give you my desire. Take control of my life, Lord. You've been along for more than mine. I'll give you my dreams, I'll give you my desires. Take control of my life, Lord. You plan alone for more than mine. Thank you po Ate Sol sa message na shinare mo at binahagi sa bawat isa sa amin. At alam ko na marami po tayong natutunan tonight. Kaya we encourage everyone na patuloy nyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. So praise God, salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na nagmo-mobilize for Friday, sa mga disciples and leaders. And kung invite ka po dito ngayon, we pray na ma-involve ka sa ating mga online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong supportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, make sure natin na tayong mga leaders ang nangunguna na mag-win online and i-maximize natin to all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon ng 6 a.m. live mismo. So ready na natin ang ating mga puso at isipan. Sabado pa lang, ando na yung nirarally na natin ang invitation sa ating mga friends, family, para sila rin ay mabless at makapakinig ng message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rame Henares Jr. So, thank you and God bless!